Next, avoid the alam ko na yan attitude. Acne. Alam ko na yan. Pag dito sinabi mong alam mo na, pag sinabi mo sarili mong alam ko na yan, ako mismo, alam ko na rin mangyayari sa'yo. Okay? Oh, ano sabi ni T. Harv Eker, one of the most successful, the secrets of the millionaire mind. New York Times #1 bestseller. Over 1 million copies. Ano sabi niya? Okay? The truth, according to this author, is that rich people constantly learn and grow. Sometimes those who are successful, those who are rich already, sila pa yung merong good learning attitude. But, poor people think they already know. Diba? Karamihan ng mga tao, napaka-pilosofo. Minsan sa buhay natin, kung sino pa yung walang pera, #1 pilosofo. Kung sino pa yung may pera, siya pa yung open-minded. Nagugulat ako. Nakakagulat ang mundo because minsan, kung sino pa yung meron, kung sino pa minsan yung hindi na dapat mag-networking, sila pa yung very humble. Sila pa yung uupo dito. Kung sino pa yung minsan yung may kaya na, sila pa yung open-minded pag nag-present ka sa kanila, very accommodating. Pag nag-present ka, smile, gaganyan lang sa'yo. When in fact, at the back of their mind, I don't need this anymore. But since they know the principles of success, it doesn't matter. They still listen, they're still open, kahit na mayaman na. Balikan mo yung walang pera. Hindi ka ba nagsisimula? Ano sasabihin? Alam ko na yan. Di ba nagsisimula? Di ba bubukas yung bibig mo ha? Kaya nakakagulat yung mga mayaman. Lalong? Yung mayaman. Yung mahirap, lalo na wala ng pera. Kasi based sa attitude. Sa seminar, puntahan mo. Hindi ko naman nilalahat. Pero pag may pumunta, ang unang iniisip ng tao, lalo na pag may big day ang AIM Global, okay, pag in-invite mo, ang unang iisipin na marami, ano kayang pagkain mo? Hindi lang yun, may pangalawa, ano kayang libre dito? Ang dahil yung mga mayaman, pag umaten, ano sasabihin, ano kayang matututunan mo dito? Ano kayang kikitain ko dito? Nasa attitude. Learn the business as soon as possible. Mag-aralin nyo mabuti yung OPP. If you're really serious to becoming successful here, a multi-millionaire here, believe me, you have to be masters of the basics. You have to be excellent. You have to be brilliant on the basics. Sabihin mo, brilliant. Brilliant. Magaling ka dapat. Alam mo yung paliwanag yung OPP, business mo. Alam mo yung pasikot-sikot. Alam mo yung stair-step, alam mo yung unilevel, alam mo yung binary, alam mo yung match sales bonus, alam mo yung direct referral bonus, alam mo yung unilevel, down to the 10th level, etc. Para paikot-ikutin ka man ng kausap mo, alam mo yung sinasabi mo. Pangalawa, pag marunong ka kasi, nagkakaroon ka ng confidence. Di ba pag may confidence ka, mas malakas ang parang sa sugal, mas malakas ang loob mong maghamon ng basketball pag magaling kang mag-basketball. Sabihin mo, pustahan tayo, basketball, kasi magaling ka eh. Subukan mo makipagpustahan na hindi ka magaling. Bilyar, ganun din. So, pagka may confidence ka, mas matapang ka. So, pag-aralan mo mabuti, pati product, pati NPO, lalo na yung Alliance Success Achievement Program, ASAP. Okay? Training helps you develop 100% belief in the system. This is very, very important. Kasi, ang mga pitfalls, ibig sabihin ng mga nagpapatagal sa mga distributor actually, yung wrong belief nila about a lot of things. Yung wrong belief about success, that success should be immediate. You know, in this kind of business, believe me, kailangan ng principle mo dito, postpone gratification. Business before pleasure. Yan ang mga success philosophies dito. Tanim muna bago hirap muna bago ginhawa. Yung mga success principles na, you know, there's no such thing as elevator to success. You have to take the stairs. Mga ganong philosophy. But since most of us, galing sa iba't ibang background, ano ba malay natin sa success principle? Tapos pag nakapakinig ka ng OPP, ang nagsalita, ang galing, yumaman agad, ang isip mo ngayon, sinasabi sa'yo, madali lang dito. Magkakakotse ka din, mabilis na panahon. Ngayon, nung ginawa mo na yung business, nung nakikinig ka, parang ang dali. Baliw na baliw kayo. Nung ginagawa mo na, ba't ganito? Sabi, 2 lang. Hanggang ngayon, 3 buwan na, wala pa din yung 2 ko.
Tama ba ako? Yes! Di ba pag OPP, sabi sa OPP, dalawa lang. Pag nakahanap ka ng dalawa, tapos na ang boxing. May gumagano na eh. Sabi mo naman ngayon, first timer ka, ano, dalawa lang, dami ko kayo. Ang dali. Lintik, bago pala lumabas yung dalawa, 1,000 kakausapin mo. Tama ba? What I'm saying is this, may mga success principles na kailangan mong, i-absorb o kailangan mag-penetrate down to your cellular level para magbago yung takbo ng pag-iisip natin. And you have to understand, in attaining your dreams, tanim muna eh. Ang dami mo ng pagdadaanan eh. Bago makuha yung mga pangarap mo sa aim, ikaw, papunta sa pangarap mo, ang dami mong dadaanan. Una, kailangan magkaroon ka muna ng good learning and listening attitude. And again, paulit-ulit because repetition is the mother of all learning. Paulit-ulit. Hanggang ma-rewire yung brain. Bakit paulit-ulit? Hanggang ma-rewire. It doesn't stop sa alam mo na. No. You need time for the brain to develop neural pathways. New neural pathways for your new skills. And nade-develop siya, guess what, based on psychologists? 5 times na paulit-ulit mong ina-attenan. Doon siya nade-develop. Doon nagkakaroon ng panibagong wiring para sa bagong kaalaman. Kaya pag one time ka lang umattend, tapos. Hindi mo makukuha 100%. Pagkatapos mo magkaroon ng good learning, listening attitude, diyan ka matututo. Pag natuto ka, you're able to teach. Because number 1, as a network marketer, ladies and gentlemen, hindi lang ikaw nagre-recruit. Along the way, pag may grupo ka na, tuturuan mo rin sila paano rin mag-recruit. Paano rin mag-build. Hindi natatapos sa kuha ka lang ng kuha. What's the point of sponsoring people if along the way you cannot be able to teach them? So, in other words, magiging teacher ka dito. Ngayon, ang mahirap, ano ituturo mo kung wala ka natutunan? Mahirap naman yung 1 linggo yung downline mo, OPP tinuturo mo, okay lang yun. Mga 2 linggo, OPP pa rin, tinuturo mo. Okay lang. Pero pag 1 buwan, 3 buwan na, OPP pa rin ang topic nyo dahil wala kang ibang maituro, hindi lalaki grupo. After you teach, you're able to duplicate yourself, and then, yung mga downlines mo, pwede ka na mag-delegate sa kanila. They themselves can do the business. They themselves can present the business. Tapos, mamumultiply ka na, which we call leverage. And then, anong tawag dyan? Pag dumami ng dumami, anong tawag? Network. Pag may network, may kita. Pag may kita, saka mo mabibili yung pangarap. Ang daming pagdadaanan. Sir, nung umattend ako, dreams lang eh. Ba't ganyan? Bakit mo kailangan ma-reject na ma-reject? Para mag-master ka ng emotion mo. Bakit mo kailangan ma-reject na ma-reject? So you know how to feel it. How does it feel to get rejected? Why do you need to fail? Because failure is part of your success. Failure is not the opposite of success. Doon maraming mali. Akala natin ang opposite ng tagumpay, kabiguan. Hindi. Failure po, part ng pagiging successful mo. Kakambal yan. In as much as you want to go to heaven, you have to die first. Tama ba? Yes! Gusto mo pumunta sa langit, mamatay ka muna. Gusto mo magtagumpay? Mabigo ka muna. Hindi yung gusto mo tagumpay lang. Maraming tao, pag tinanong mo, gusto mo kumita? Oo naman. Gusto mo makuha yung pangarap mo? Oo naman. Gusto ko magkaroon ng mga stock. Gusto ko magkabahay sa Bali Verde. Gusto ko mag-travel. Gusto ko mag-milyonary. Pero itong imaga, pagising niya, magre-recruit na naman. A lot of people would like to make a lot of money. Sa network, sabi nga namin a lot of people, they love the money in networking, but they hate the work. Mauuna muna work eh. Mauuna muna, maraming di maniniwala. Bakit? Hindi ka pa magaling eh. Mali-mali pa sinasabi mo. Pagkausap mo, namumutla ka pa eh. Ano maniniwala yung kausap mo, namumutla ka? Kinakabahan ka sa kutla eh. Matuyo-tuyo na lamunan eh. Yung bago ka may kausapin, ang pait, di ba nararamdaman mo na? Kaya karapat-dapat lang, hindi ka muna mag-succeed. Pero process yon na pagdadaanan mo. Hindi ka nakikita, madami mag-reject sa'yo. But there's nothing wrong about the business pag na-experience mo yan. Hindi sign yan. Are you getting me? Yes! Hindi sign
sign yan na, sign yan, sign. Kailangan mag-quit na ako. Hindi talaga para sa akin yan. You know, the most successful people in this business are those people who've experienced tremendous oppression along the way. Matindi pinagdaanan ng oppression. Pinagtawanan, di mo na kumita, naglakad pa uwi kasi ubus na pamasahe, pinalalayas na sa bahay ng nanay, nagugutom, alam mo, hindi na, lunok-laway muna, hindi na. Pero lahat yung pinagdaanan, and guess what? Part ng success mo yun, because when you're in front already, dalawa lang yan, sabi nila. To motivate people, you tell them your failures. Yes. To inspire people, you tell them your success. So hindi ko kwento mo pagdating ng araw pag wala kang pinagdaanan. Kaya ngayon, isipin mo ang buhay mo sa networking, parang pelikula. Pag hindi ka pa kumikita, yan yung shooting. Mahirap. Pag kumikita ka na, yan yung lalabas ang pelikula mo. And tiyak yun dahil sa pinagharapan mo, blockbuster ang pelikula. What is network marketing? Why do we have to discuss this? Because a lot of people, you know, bigyan ko lang kayo ng idea ng evolution ng networking. 1996 ako nag-join eh. At the time, mga kaibigan, networking, you know, hindi siya, the landscape at the time, 20 years ago, of network marketing here in the Philippines is totally different dun sa landscape na na-experience nyo ngayon. Ngayon, makikita nyo, iba-ibang demographics na ang nag-join, iba-ibang age, iba-ibang profession, iba-ibang mga backgrounds. Nung time namin, 1996, karamihan na nag-join sa networking are blue-collar workers. Blue-collar job worker. Ano yung mga yon? Ito yung mga taong trabaho, hindi nakapagtapos ng college, sales lady, malitang kita sa trabaho, kaya nag-networking. Karamihan doon ng mga nag-join, security guard, factory workers, housewives. And ang treatment sa networking at that time, part-time lang talaga. Hindi siya pwede gawing career. Pandagdag. Sa mga housewife, ito yung ginagawa nila, pantulong sa husband. Supplemental income. But then again, because of the evolution, itong mga blue-collar workers na to, kumita ng maganda, napansin na ng mga professionals. So eventually, from non-professionals, blue-collar workers, na-attract na yung mga white-collar workers. Na-attract na yung mga professionals. Kaya unti-unti may nag-join ng mga doctor, lawyers, engineers, nurse, medtechs, etc. So tingin nyo evolution na, non-pro, naging professional. Eventually, nung naging successful itong mga professional, unti-unti na nakita ng mga traditional businessmen, business people. So magugulat ka, yung mga networking, nag-join na rin, pati mga negosyante. Pati mga negosyante na may mga ari ng hardware, may mga rice mill, may mga bake shop, may mga franchise, nag-join na sa networking kasi nga, nakita nila, kumikita na. So from non-pro professional businessmen, sumunod, alam mo kung ano na-touch na? Mga estudyante. Dati nung panahon ko, pag gusto mong magkaroon ng trabaho na estudyante ka, ang option mo, service crew lang. Jollibee, McDo, etc. Ngayon, estudyante ka, best option mo, networking. Kaya ang daming estudyante, nag-networking. Isa lang naging disadvantage ng mga networking, ang mga nag-networking, mga estudyante na. They prematurely leave their schooling. Now, you cannot blame them because they're making more money than those person who are teaching them. Sasabihin niyo iba, sir, paano ako makikinig? Mas malaki makinikita ko sa professor. Parang gusto niya daw turuan, Prof, upo ka ako mag-OPP sa'yo. So, isipin mo, trabahante, negosyante, estudyante, pati mga bakante, unti-unti. Mga tambay, nagkaroon na ng pag-asa sa networking. Nakita niyo ba yung walang direction dati sa buhay, nag-join. After that, makikita mo ang evolution niya, pati mga celebrities ngayon, yes, nagde-networking na. Pati mga athlete, sports people, nagde-networking. Now, going back to this, because of that evolution, iba-iba na ang natatouch natin. Sasabihin sa'yo ng tao, kaya ano ba talaga networking? Because ang landscape ngayon, ibang-iba na, ang dami nag-join ng professional. Ano yung sasagot mo pag sabing networking? Networking? Recruit. Tapos, yung recruit mo, pag nag-recruit. Paano mag-join sa'yo mga professionals? Pangalawa, sa dami ng networking sa buong Pilipinas, sa buong mundo, itong basic question na what is networking, hindi mo kayang sagutin sa prospect mo, hindi sasama sa'yo yan. Sasama yan sa mga taong kaya nilang sagutin ano networking.
Now, what is network marketing, ladies and gentlemen? It is a system of moving products from the factory down to the end consumer through an organization of users, retailers, and network builders. In other words, ano yan? Sistema siya. Okay? Sistema siya of moving products from the factory down to the end consumer or users through a network of users, retailers, and network builders. So just to illustrate to you, traditionally, ang traditional business works like this. From the factory, before we, the consumers, okay, mabili ang mga yan, may dinadaan ng distribution channels. Ano yung mga yon? Dadaan muna sa wholesalers, area agents, middlemen, retail stores, and then tayo consumer, dito bumibili sa retail stores. Such that, lahat ng dadaanan makes money along the way. May markup. Such that when a product, let's say, is produced at 100 pesos, pagdating niya sa consumer mo, hindi na 100 yan. 500 pataas na yan. Why? Kasi sa mga markup na dadaanan. Now, ang networking, they cut this traditional way of doing business. Instead of the network marketing company like AIM Global or Nature's Way, idadaan pa sa mga entity niyan, iisa na lang ang dinadaanan. Ang tawag, distributor. Yung distributor na ngayon ang magpapasa sa consumers. Kaya yung kinikita ng mga to, sa isang entity na lang pupunta. Sa distributor na lang napupunta yung dapat kikitain. Kaya malaki ang kita sa networking. This also explains why ang networking walang advertising. Hindi na dadaan sa traditional na advertising. Why? Because the best advertising is the word of mouth. Number 2, this also explains wala sa Mercury Drug ang karamihang produkto ng networking. Kasi pag nilagay sa traditional yan, tutubo pa yung Mercury Drug. Tutubo pa yung wax. So dito na lang, binabagsak. Na ikaw, dalawang way mo para makarating sa consumer. Una, pwede ka mag-direct selling or pwede ka mag-build ng network mo. Because building your network means bigger product movement, therefore, bigger income for you. Yan ang network marketing. And this has been happening for the last 60 years. Ang networking po nagsimula 60 years ago. Okay, ganun siya ka-credible. Okay? Ayan. Maraming mga tao, iisipin niya, sir, ang networking, pyramiding eh. Bakit maraming tao iniisip na pyramiding ang network marketing? Kasi yung structure nakikita nila, triangle. Ngayon, pyramid oh, yung mga nasa taas lang kumikita. Well, by presentation purposes, ganito talaga kasi i-present ang networking eh. Na tipong, di ba? Pag nag-present ka, ikaw to, okay, re-recruit ka, dalawa, ito, magre-recruit din. Pag nakita ng prospect, pyramid yan! Pag tinanong mo, bakit ayun kayo nakikita o yung mga ganyan, no? This is only for illustration purposes. Why? Kasi pwede mo namang i-present ng ganito eh. Oh, sasabihin nila kaya pyramiding daw, nasa taas lang kumikita. Eh pwede naman ganito presentation, o ikaw to, mag-recruit ka, dalawa. Nasa ilalim ka na, kumikita ka pa din. Tama ba? Pangalawa, paano mo ipipresent yung marketing plan natin nang hindi ganyang paraan? Sipin mo, yung marketing plan, di ba binary? Or binary. Paano mo ipipresent? Di ba ganyan ang traditional presentation? Dalawa. O paano mo ipipresent yan? Na hindi ganyan. Alam mo, ito, mag-recruit ka. Rep, right. Ganyan din. Dalawa. Paano mo i-explain yan? Sige nga. Parang International Space Station eh. Spaceship ang dating eh. Are you getting me? Yes! There's no other way to illustrate other than just presenting it ng pababa. Kaya maraming tayong isip pyramid pero hindi nila alam, it is a model applied to everything. Business model, standard business model, may CEO, may manager, may ground staff. Tama ba? Yes. O di pyramid din yan, no? O, sa government, may prime minister, may cabinet, may parliament. Sa government na republic, merong president, executives, and congress. That's actually a typical or normal model na applied to networking. Ikaw, may downline, down the line. O di pare-pareho lang. Are you getting me? Yes! Yan ang network marketing. And gone are the days sa panahon ngayon
If you tell people, pag may mga tao nagsasabi sa inyo na pyramiding and networking, believe me, obsolete na yung idea nila. Because in the whole world, ang network marketing industry is worth $167 billion a year. It's so huge na mas malaki pa ang networking sa movie industry sa States. The movie industry in the States is worth $90 billion a year only. Networking, 167. Ang NFL, National Football, sa States, which is a very big, organization, 9 billion a year lang sila. Gaming, magkano lang ang gaming? 20 billion a year. Pero networking, 167. And a lot of people will still dispute pyramid. Can you imagine na pag-uulihan na sila sa development ng buong mundo, sila, pyramid.